Iyon, magandang araw po sa inyo lahat at unang araw ng selebrasyon ng National Day ng Saudi Arabia. Kung kayo may mga balak pumunta sa mga air show dito sa Saudi Arabia ng mga Saudi Hawks, yung mga aeroplano nila, mga air show dyan, paghandaan ng grabing traffic sa labas dahil alam nyo naman, every time na National Day talaga namang grabe ang traffic. Kung wala naman kayong mga balak lumabas, ay panoorin nyo ang mga video namin. Baka sakaling makatulong pa sa inyo. Magandang araw po sa inyo. Bago natin pag-usapan ang proseso ng paglilipat gamit ang Kiwa platform, kasi i-detalye ko ito sa inyo, kasi maraming mga bagay na dapat alam ninyo at dapat maunawaan ninyo. Kasi dito pumapasok yung mga query ng mga Pilipino. Bakit pending? Bakit ang tagal? Bakit bigla akong hindi pumasa? Mga ganong bagay. Ang video na to ay hatid muna sa inyo ng LBC. Get ready, kabayan! With LBC, panalo sa padala, Middle East. Pwede kang manalo ng 500,000 pesos. Brand new Suzuki Bergman Street Maxi Scooter. Other exciting prizes sa aming grand and monthly draws. Simple lang makasali. Just avail any of our LBC holiday offers. You can also get a raffle entry when you send with LBC Kabayani Deal. Sa LBC, panalo ka na sa discounts. Panalo ka pa sa pa-premyo with LBC, panalo sa padala, Middle East. Alright, magandang araw po sa inyo lahat and let's proceed na. Meron tayong 6 na step sa paggamit ng Kiwa platform. Kasi yun yung ginagamit ng Saudi government kapag tayo ay lilipat na ibang employer. Dito ay ipapakita natin ang step by step, ipapaunawa natin sa inyo kung ano ang mga dapat ninyong intindihin. Yung mga nasa side ng employer ninyo, yung mga lilipatan ninyo, yung side mo, yung current employer mo na aalisan mo. Ito ay pagko-combine natin. The procedure of transfer ng mga empleyado through Kiwa platform sa Saudi Arabia. Dahil nga po sa increasing migration sa Saudi Arabia ng iba't ibang uri ng lahi, no? There has been increase in job opportunities for these immigrants. KSA provides a well-organized platform to cater their needs. Kiwa platform is a worth mentioning as it gives Ministry Human Resources and Social Development Services and solutions upang ma-enhance ang electronic services provided for the labor sector. Step 1 mga kababayan, ang pag-a-upload ng employment contract on the Kiwa platform. Ang bagong employer ay kinakailangan mag-upload o upload an employment contract sa Kiwa platform that requests to transfer o the transfer ng employee serbisyo. Okay? When we say transfer of services, hindi lang ikaw lahat ng details mo ililipat sa isang kumpanya. But before that, the employer ay kailangan ma-meet niya yung mga specific requirements and condition. So akala natin, hanap lang tayo ng trabahong lilipatan, akala natin okay, yung pala hindi. Alin ang mga kondisyones na ito? Number 1, the employer should be eligible to obtain a new visa as per regulation. In the last 3 months naman, the employing company has shown at least 80% of compliance to the wage protection system. The employer also offers 100% compliance with the contract registration program o yung tinatawag nilang CRP. The company demonstrate 80% adherence to the self-evaluation program. The employer follows Kiwa maximum limit of workers for nationality dahil meron nga po tayong Saudization and the employer NITACAT program presents a green status. So alin man ang mga bagay o na nasabi natin ay hindi na-meet ng inyong lilipatan ay magiging unsuccessful ang paglilipat mo. And major dito yung maximum employee ng employer, yung mga meron sila iba't ibang national at kung sila po ay nasa level ng mas maraming kailangan na Saudi national pero hindi nila na-meet yon, asahan mo na ang inyong paglilipat ay hindi magiging successful. Number 2, acceptance of job offer through Kiwa. Ito naman ay tumutukoy sa atin ng mga empleyado na lilipat sa ibang employer.
after po ng employer na lilipatan ay nakapag-create na po ng portal, ng job portal through Kiwa, ang kandidato ay maaari nang i-accept ang employment contract. When I say kandidato, ikaw yon na lumilipat. Ang kandidato ay kailangan ma-obtain ng job employment contract within 10 days lamang of its creation through this step. Ito po yung mga step na nakikita nyo po sa inyong mga screen. Number 1, the candidate should register themselves with the Kiwa platform. Number 2, after successfully registering themselves, they can log on to their account using sign-in. Pangatlo, i-click lamang po ang individual account. Scroll down and click Employee Transfer. On the next page, click the View Contract. Number 6 dito is most importantly, kailangan basahin ang contract ng mainam, maayos as it would be the only legally binding document from the viewpoint ng Ministry of Human Resources and the Saudi government before accepting it in Kiwa. Agree to the stated terms and conditions, i-accept or i-reject ang kontrata. At number 9, if encounter any problem accepting the request, you can send email to support at kiwa.sa o kaya naman ay tumawag sa Kiwa Helpline 9200-00105. Sa mga pagkakataong ito ay nababanggit po yung mga kondisyones na kung saan ay kailangan po talaga nating ayusin at i-comply. Specifically, yung pagbabasa ng kontrata. May mga Kiwa contract kasi na may pagkakaiba sa ating kontrata sa Pilipinas. So, kailangan masuri mo ng maayos yan. The employing companies po are setting specific also ay criteria to the acceptance candidates po. So, hindi ko mo, ikaw ay nakahanap na ng lilipatan ay pwede na agad yan dahil nakikreate sila ng Kiwa transfer. Hindi po. Alin ang mga dapat ninyong malaman bago kayo lumipat? Number 1, kailangan ang worker ay nakakumpleto ng higit isang taon na serbisyo pagdating niya sa Saudi Arabia sa kanyang aalisan na employer. So for example, kung ikaw ay dumating sa Saudi Arabia, 3 months ka pa lang, 6 or 9, hindi ka po pwedeng makalipat dahil ang kondisyones po, at least 1 year working, at least completedly, nakatrabaho ka na when you, upon entering Saudi Arabia. Number 2, syempre kailangan wala kang record or unpaid violations that are pending by the employee. And pangatlo, no other request is pending for the transfer of sponsorship. So hindi ka pwedeng gumamit or mag-multiple transfer request dyan. Okay? Kasi yung ibang ginagawa ng kababayan natin, ay try naman natin ito habang naghihintay. Bawal po. Ikatlo sa mga step ng Kiwa platform ay ang acceptance of transfer request by the current employer. Upon completion of the registration nga po ng kandidato and accepting the job offer or employment contract, ang request na ito ay maipapadala sa current employer. So, number 1, application, mag-a-apply ng request ang bagong employer. Pag nakagawa, si worker, i-accept niya ito. Pangatlo, ito na yon. I-accept, makakatanggap ng mensahe ang employer, current employer, ng message about the request of transfer, who either approves or reject the transfer request during the period the Kiwa show status stating pending for the current employer's approval. Dito po kasi maraming mga OFW ang may problema. For example, alin ang mga problemang dapat ninyo maintindihan at anong gagawin natin? If the request by the current employer is accepted within the days of 14 days, the employee transfer works or system overrides and automatically agrees with the transfer request without the need of Kapil's approval. In either of these cases po, the Kiwa will show status approved. The request naman automatically declines if the current employer fails to accept the transfer request within 14 days. Hence, the Kiwa portal will show a status auto-cancel due to not approve or request or reject the request for more than 14 days. So, ang linaw-linaw na sinasabi, ano po? And yung pangatlo,
if the current employers reject the transfer service request, it sees an automatic deletion. However, the employer will need to justify such action, such as an incomplete employment contract. Remember po mga kababayan ko that the Kiwa status during this time will be stating reject by the current employer. Furthermore, the employer po or the employee will receive a mail stating, "Dear employee, you have a justification from the establishment owner. Please respond to the justification sent by you by logging to Modad through this link." O, so ibibigay naman nila yon. Ganito yung mga dapat ninyo maintindihan. Hindi yung palipat-lipat lang tayo na akala natin wala tayong proseso. Meron po yan. And number 4, waiting for the notice period of completion. After going through the previously stated formalities, as soon as the current employer accepts the transfer request, the employee notice period will begin in Kiwa. Therefore, the current employer can decide to implement a transfer request immediately or wait for the notice period to end before employee's dismissal. In the latter, the Kiwa shows status of pending for notice period completion. At ang ikalama, completing transferred by the new employer. After ng employee completes yung mga notice of period na nabanggit natin kanina, if there is any and other current employer approval for the transfer of its employee, the employee transfer service starts na po sa Kiwa. The status changes to pending completing transfer in absence by the new employer. So dito na po gagana sa bagong employer. This is followed po ng bagong employer na kailangan magbayad ng ikama transfer and using the absence application. The app allows the employer to launch a request to change the company's name or transfer employees within 24 hours. Failure to initiate within these 24 days will result in cancellation of the entire procedure. So meron siyang 24 araw para matapos ang lahat ng ito. As a result, the Kiwa system will show the status expired because of not completing the request by the new employer. So kung merong proseso na hindi inayos ng current employer, which is doon ka aalis, magkakaroon niya ng problema, makakancel, mababaliwala ang lahat ng proseso. Meron din sa mga new employer. At yung pagkumpleto ng proseso, gaya ng paglilipat ng ikama, pagbabayad ng mga ito, at pag hindi niya naayos yan within 24 days, ang lahat ng pinagpaguran nyo ay babalik sa zero. At ang huli mga kababayan, kapag successful naman lahat ng mga kailangan ninyo, the employee transfer request is successfully accepted by the current employer to sign up na po ng bagong ikama, carry out with the following procedure. May proseso pa. To complete the process po sa mga kapulisan o police station, kailangan bayaran ng transfer of ikama sponsorship within 12 days. Pero kung kayo man po ay halimbawa nag-iisip pa, sino ba talaga magbabayad ng aking ikama transfer? Article number 40 of Saudi Labor Law, sinasabi dito that the employer is responsible for paying the fee. So hindi kayo. Ngayon, kung nagigipaghati siya, nasa sa inyo na yon kung ano mapag-uusapan ninyo. After completing the transfer, one can check the status of their new kafil through the Abshare account ninyo kung meron na kayo, and upon completing the transfer, one can visit any Jawazat office to receive the print their new ikama. And wala, ito na lang yung gagawin ninyo. Congratulations kung kayo po ay successful na nakalipat. I hope in this short video ay natutunan natin kung paano ang paglilipat. Dahil ako po ay naaawa na sa ating mga kababayan dahil ang daming tanong. So minabuti ko na hong idetalye na para hindi naman na tayo mahirapan pa. I hope to see you on the next video. Kung napanood mo ang video na to, umabot ka dito, please comment down kung taga saan ka para alam ko naman kung saan napunta ang video na to. Peace out!